magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome pong muli ang bawat isa po sa atin dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Nakakatuwa po na ang Diyos sa kabila po ng ating sitwasyon ay patuloy na nagpapala po sa bawat isa po sa atin. So tayo po ay patuloy na kumapit sa Kanya at ang Kanyang salita ay atin pong laging pag-aralan at pagbulay-bulayan. At ito po ang pinaka-objective ng ating pong Feasting on the Divine Verses. Ang patuloy na maipahayag, patuloy na maipangaral ang banal na salita ng Panginoon. So ngayong gabi ito, sa lahat ng naka-tune in na, so maraming salamat po sa inyo. At nawa, kung kayo po ay nagnanais na magamit ng Panginoon at makabalikat po ng ministeryong ito, so tayo po ay mag-share at atin pong imbitahan ang ating pong mga kaibigan para sila po ay maabot din ng salita ng Panginoon. So, ngayon po, mga minamahal, ay Friday. Pinapaalala ko na po na tomorrow, ang ating pong online pastors appreciation conference. So, it is a good opportunity for us to somehow learn the teachings of God's Word patungkol po sa usaping pang-pastor. At iyan po ay aking pinaniniwalaan na magiging malaking pagpapala po sa bawat isa. So ngayong gabing ito, sa ating pong magiging pagbati sa mga may kaarawan. So unahin ko na po si Pem na nasa langit na po ngayon. So inaalala lang po natin na ito po ang kanyang birthday. And in fact, pinadalan pa po kami niya ng handa kanina. So thank you so much Ma'am Merly at ganoon din kay Sister Beth. Thank you so much. Sobrang na-appreciate po namin at napakaganda po sapagkat hindi naging mahirap para sa kanila. Sila po'y umorder sa muchos, mga kapatid. At salamat po, napakasarap po ng handa ni Pem at ni Sister Beth. Thank you so much. At nais nating ipahayag at ipadama na tayo po ay umaalala sa birthday po ng isang dakilang lingkod ng Diyos na ngayon po ay nasa piling na ng Panginoon. Last year lang po yan. So tapos, nais nating batiin po ang isa pang manggagawa. Ito po ay walang iba kundi si Pastor Nato, UT. Pastor Nato, happy birthday po at naway patuloy kayong pagpalain ng Diyos at gamitin ng Panginoon, particularly dyan po sa ministeryo po, sa lugar po ng Taguig. So, ganun din po, nais nating batiin ang butihing tatay ni Teacher Cel. So, birthday po ngayon ni Tatay Marcelo A. Miguel. Happy birthday po, Tatay Marcelo. At ang isa sa mahal nating kapatid from Blessed Hope, nagsa-celebrate din po ng birthday ngayon. Ito po ay ang isa sa songbird ng Blessed Hope, si Sister Ella Magat. So, nais nating batiin si Sister Ella at naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At gayon din po, batiin natin si Yan Tameses. Happy birthday, Yan. At si Sister Joby Bendit. Happy birthday po. Ito yung mga kapatid natin from Victory. At nakita ko rin po na birthday ni Kuya Celes Kabading ngayon. Happy birthday, Kuya Celes. At naway nakarating sa iyo ang pagbating ito. Okay, shout out para po sa pamilya ni Denden at saka po ni Joy Mendoza sa Mendoza family. At gusto ko pong i-shout out ang aking mga apo, si Francesca at saka po si Francine. Okay? Shout out mga apo. Ganon din po, nais nating pasalamatan ang Panginoon sapagkat yung pong mga ministries natin, nakakatuwa po yung outcome. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ako po ay sobrang encouraged sapagkat marami po ang nagpaparating po ng kanilang expression ng pasasalamat po dahil ginamit daw po ng Panginoon ang Feasting on the Divine Verses upang sila po'y maliwanagan. Yung iba po ay nagprofess at ang nakatutuwa po, yung iba po lumalakas daw po ang kanilang loob dahil sa nakakarinig po sila ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa mga katulad namin, yan po ang malaking encouragement. At ayoko pong makalimutan lahat to ng nakakaalala. Hindi ko na po kasi naiisip yan. Kaya lang pagka may bigla na lang po, darating po dito. So nagpapasalamat po ako sa thoughtfulness ng ating mga kapatid. Pastor's Appreciation Month daw po.
So nagpapasalamat tayo. Actually po, si Pastor Jiho, si Pastor Resty, talagang nasurpresa ako. At si Bossing Joey Sauco pa po, ang kanilang ginawang delivery boy. So thank you so much. At ganun din po, ang ating mahal na kapatid at anak din po sa lugar po ng Bigan. Thank you so much. Nasurpresa po kaming mag-asawa na meron po kayong pagbati at talagang magandang kaloob sa amin. So thank you so much. Bahala ng Panginoon na magpala sa inyo. At ang family ko, doon sa lugar ng Bigan. Talagang sobrang salamat at ang mga kapatiran natin sa Bigan, Calvary Baptist Church. Thank you so much po sa inyong lahat. So, sa gabing ito, tayo po'y magpapasimula na sa pamagitan po ng ating panalangin at shout out sa mga gusto po ng shout out. Okay? So, pasensya na po kayo kung hindi ko po mababanggit lahat. Pero again, lahat ng nagdala po ng supplements, food, vitamins, lahat na. Kaya nga, ang biro ko po kagabi, di po ba? Ang almusal ko po, Immunopro. Okay? So, ang drinks po namin, yung pong mga vitamins din po, yung mga katulad po nung pinadala po nila Ate Minda. Sobrang na-appreciate ko po at yung pinadala po ng Agar family at ng Victory Fundamental Baptist Church. So, thank you so much. Ayoko lang pong hindi makapag-express dahil po sa sobrang expression po ninyo. I really appreciate you all and God knows your heart. And I believe with all my heart na ang Diyos po ang siyang magpapala. Okay, this time, nais ko lang pong alalahanin din natin po ang Paris sapagkat lockdown din po sa kanila ngayon. Medyo tumaas na naman po ang case doon po sa Paris, kaya mga kapatiran po natin doon, affected na naman po sa kanilang service. At yung pong mga alam ninyo at naaalala po ninyo na talagang medyo tinamaan po nito. So, sama-sama po natin na ipanalangin po sila sa Panginoon. Okay? So, this time, pasimulan po natin sa pamamagitan ng panalangin ang ating pong gawain. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling gabing ito ng aming pong pagtunghay sa iyong banal na salita. Lord, thank you for this ministry. And thank you for blessing us, O God, and for giving me wisdom, O Lord, sa paggawa po at pagganap sa ministry na ito na ipinagkatiwala mo sa akin. Lord, pakalinisin mo po ang aming isip, ang aming mga puso, at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang tumanggap ng aming pong mga panalangin, lalo na po sa mga kapatid po naming nangangailangan. Nais po naming ilapit sa iyo ang kalagayan po ng Paris, na nawa dakilang Diyos, maiayos na po, at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang kumontrol ng pagtaas po ng kaso ng COVID-19 sa kanila. Ganon din po sa lahat ng mga bansang apektado po nito. Dakilang Panginoon, hiling ko po patuloy sa iyo na mag-recover po completely ang aking pong may bahay, si Maris. Nawa palakasin mo po siya. Ganon din po, dakilang Panginoon, hiling ko po na palakasin mo si Pastor Rodel Tumola. Ganon din po si Sister Ara at ang ilan pa sa mga may physical na karamdaman po ngayon. Inihiling ko po, O aming Diyos, na ikaw po ang siyang pagbigay pansin sa lahat ng mga may cancer na nagdala po sa amin ang kanila pong prayer request. Ang prayer po namin para sa kanila, hindi lamang po ang kanilang recovery, kundi ang provision mo rin po sa kanilang medication. And please, Lord, pasaganahin mo po ang iyong biyaya upang makayanan po nila ang pain na dulot po ng kanilang cancer. Kasama na po dito si Ma'am Alma, Panginoon, na nawa, ikaw po ang siyang magpagaling sa kanya. Ang asawa po ng aming matapat na pastor doon po sa lugar ng Paris, Panginoon. May you help her to recover completely. And please, Lord, iis mo po yung pain na kanyang nararamdaman. Katulad po ni Ninang Maribik, nawa dakilang Diyos, maislagi ang pain sa kanya, dakilang Panginoon. And please, ikaw rin po ang patuloy na magpala, lalo na po sa kanyang negosyo at ang pag-iingat po sa kanyang pamilya. At ganoon din naman ang lahat ng mga businesses na lagi po namin ipinagpe-pray sa iyo. Itinataas po namin silang lahat sa iyo, Panginoon. Ganon din po ang mga naapektuhang trabaho. Ikaw, dakilang Diyos, ang tumulong sa mga nagtatrabaho na naapektuhan ito at ang bawat pamilya po, lalo na po sa Living Water Baptist Church, sa Victory Fundamental Baptist Church, sa Maranatha International Baptist Church, at sa mga missions po, dakilang Diyos. Ipinagkakatiwala ko rin po sa iyo mga local churches na affected, maging sa pinansyal nilang kalagayan. Lord, may you continue to provide for them and help them na makarecover po financially para po sa lahat ng mga dapat gastusan po ng ministeryong ipinagkatiwala mo sa kanila. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming pong online Pastors Appreciation Conference tomorrow. May you anoint all the speakers, Heavenly Father, and empower them. And may this be a blessing
especially sa lahat ng makakasama po namin. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na magtaas ng iyong anak sa aming mga pag-aaralan, ginagawa, at hiling ko po ang katalinuhan ay pagkakaloob mo, nawa hindi lamang po ang Feasting on the Divine Verses, kundi lahat ng mga online preachings, Panginoon, na ang salita mong ipinapangaral at ikaw ang pinaparangalan. Ang Hope Goes On, ganun din po ang Morning Bible Sharing. Hiling ko po, dakilang Diyos, ang mga live streaming conferences na ang goal and objective ay mag-bless at maliwanagan po ang mga tao. Dakilang Diyos, ganun din po ang ilan sa mga nagkakandak ng mga gospel messages, gospel preaching, at kasama na po dito ang ilan sa mga kamanggagawa po namin, Panginoon. Thank you so much. Panginoon, hiling din po namin ang patuloy na kalakasan at pagkaloob mo po kay Bishop Andaya. Salamat po sa kanyang buhay, na sa kabila ng kanyang edad, Panginoon, siya po ay patuloy na masigasig sa ministeryo. May you continue to bless him, O God, and please, yung pong kanyang heart's desire, ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay ng lakas sa kanya. Thank you so much, Heavenly Father. And again, we would like to commit to you this Bible study. O God, nawa ang bawat nakikinig po sa amin, lalo na po ang mga may pinagdadaanan, ay mapalakas ng aming pong mensahe ngayong gabi. At hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw po ang magpala, lalo na po sa mga kapatiran po namin na talagang ang puso, ang tibok ng puso, ay may lapit po ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga kaibigan. May you help them, O God, and please continue to bless them. Thank you so much, Heavenly Father. We would like to dedicate to you this ministry, O God, because we believe na ang lahat ay dapat maging sa kapurihan mo. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Makinig po tayo ng awit. And then pagkatapos po nito, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo because after this, ako po ay mag-speak sa conference po, online conference po, sa gawain po ng Bataan at ng kanila pong grupo. Thank you so much. Makinig po tayo ng special number.
Thank you so much, Ma'am Kisha, sa napakagandang awitin. At talagang sulit na sulit ang pagtuturo ni PMJ kay Sister Kisha. At nawa isang araw si PMJ naman ang marinig nating magso-solo. At sa tingin ko, ito na po ang pwede nating ipanglaban dito po sa virus na lumalaganap na ito. Pagka po nag-solo na si Pastor Mark J. Loyola. Okay, so bago ko po makalimutan, kahapon po ay may napakasayang fellowship na naganap dahil po ang isa sa amin pong iginagalang at naging speaker po natin ng ating pong online pastors and preachers conference ay nag-celebrate po ng kanyang birthday. Kaya ayoko pong mamiss. Batiin po natin si Manong Butch. Ano ho? Natatandaan niyo po ba siya? Isa sa naging speaker natin. So Manong Butch, happy birthday sa iyo. At ang panalangin namin, patuloy na kalakasan at ang patuloy na pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Sobrang na-miss ko ang napakasayang fellowship po nila kahapon. So, happy birthday, Manong Butch. Now this time, please understand kasi imbis na ako po'y mag-skip, sabi ko at least magbabahagi po ako ng medyo direct na mensahe po sa bawat isa sa atin. Because right after this, meron pong online conference din po na ginagawa. Gabi-gabi rin po yan sa lugar naman po ng Bataan. At ang isa sa napakasipag na pastor ang nagsasagawa po nito, si Pastor John De Jesus, si Pastor Egypt De Jesus. So kaya ipag-pray din po natin sila. Ano po? So this time, dako na po tayo sa mensahe. And I would like to share the message of the Lord na pinamagatan ko pong faith is a must. Faith is a must. Ito po ay kinakailangan. Hebrews chapter 11 please. Hebrews chapter 11. At ang ating pong babasahin ay ang sinabi po ng verse number 6. Hebrews chapter 11 verse number 6. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for your word. Lord, please, once again, enlighten our minds. Please encourage us, O God. Gamitin mo po ang aming pag-aaralang ito upang kami po ay lalong lumago sa aming pong buhay pananampalataya at nawadakilan Diyos, maging ang mga kaibigan po namin magkaroon po ng accurate knowledge tungkol po sa usapin ng pananampalataya, yung pong biblical knowledge, Panginoon. Lord, I would like to again rely on you and on your power, O God. Please help me and continue to give me wisdom, O God. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong magiging pag-aaral ngayon ay ang patungkol sa pananampalataya. Sa usaping Kristyanismo, faith is a must. Sa usaping tao, sa pangkalahatan, sa katotohanan po, faith is a must. Ito po ay kinakailangan. Wala pong taong maliligtas nang hindi po mananampalataya. At mahirap po na tayo po'y manampalataya nang walang clear understanding patungkol sa pananampalataya. Alam niyo po, kaya mahalagang pag-aralan natin ito sapagkat ang Biblia po ang nagsabi na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So faith, ang susi po para tayo po ay masave. Yan po ay maliwanag na isinulat ni Apostol Pablo at sinabi po niya sa mga taga-Epeso. Ang sabi po niya sa Ephesians chapter 2 and verse number 8, okay? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So napakahalaga po na ang bawat isa mapaalalahanan po na bigyang atensyon niyo po ang mensaheng ito. Sapagkat kung mayroong pinakamahalaga sa tao, yung kanyang kaligtasan. Pero ang kaligtasan hindi mangyayari kung hindi tayo mananampalataya. And again, napakahalaga na maintindihan natin ang tamang pananampalataya. Now, sa ilang mga pag-aaral po at naging pagtalakay ng inyong lingkod, nakita ko po at naipakita ko po sa marami po sa atin
ang kahalagahan ng pananampalataya at ito po dahil mahalaga, it must be defined. Kinakailangan po ma-define natin correctly and clearly kung ano po ang pananampalataya. Kung babalikan niyo po sa Hebrews chapter 11, ang sabi po ng verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya raw po ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang usapin ng pananampalataya ay laging dapat nakatuon sa Diyos. Kumbaga po, kahit hindi po natin nakita physically ang Diyos, So, ang Diyos ay nasa mga langit at ginagawa niya ang lahat ng kanyang maibigan. Ang sabi po ng Psalm chapter 115. So, sa usapin po ngayon ng kalagayan ng lahat ng tao, ang tao po ay dapat kumilala sa lumikha. Ang lahat ng sanglilikha ay dapat kumilala sa lumikha. At dahil ito po, mga minamahal, ay nakatala sa Biblia, so napakaganda na maintindihan po natin na sa isang simpleng paglalahad ng definisyon ng pananampalataya, ito po ay ang pangahawakan sa salita ng Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, kung titingnan niyo po kasi, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 and verse number 17, ang sabi po ni Apostol Paul, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kumbaga, uusbong ang pananampalataya sa pamagitan po ng pagdinig natin ng salita ng Diyos. Now, sa pangkalahatan po, muli, inuulit ko po sa inyo, ang lahat ng tao ay dapat kumilala sa Diyos. Hindi dapat maniwala lamang na may Diyos, kundi matutong magtiwala sa Diyos, una, sa ating pong kaligtasan. So let me emphasize to every one of you tonight, na ang kaligtasan po, ito ang main thing. Di po ba? Ibig sabihin po, ito yung pinaka-importanting kailangan ng tao. Because everything in this world, lahat po temporal. Maging ang buhay natin dito sa lupa, yan po ay pansamantala lamang. Ang ating pong dapat bigyan ng atensyon at ang inyong dapat bigyan atensyon ng higit ay yung pong pagkatapos po sa buhay na ito. At alam niyo po, ang turo po ng Bible, meron pong langit at may daan patungo sa langit. At ang susi, panampalatayanan po natin ang Diyos. Panampalatayanan po natin ang daan patungo sa langit. Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 14 and verse number 1. John chapter 14 and verse number 1. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. And go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ano po ang sabi niya? I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there ye may be also. In verse number 4, and whither I go, you know, and the way you know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? And Jesus declared, ano po, in verse number 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So ang kailangan po natin, maniwala na mayroon pong langit at ang langit ay lugar na itinalaga ng Panginoon, inilalaan ng Panginoon, inihanda ng Panginoon sa mga tao na mananampalataya sa Kanya. Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, siya lamang po ang daan. Kaya naman po, sa bawat isang nakikinig ngayon, siguro po mas mainam na dahil nakikinig po kayo, lalo na nga kung may Biblia po kayong hawak, maging maliwanag po sa inyo na kung ano man po ang nakamulatan, ang napakinggan po natin na mga turo patungkol sa ating pong kaligtasan, na baka dahil mabait naman tayo, dahil mabuti naman tayo, dahil nagsisimba naman tayo, dahil sumusunod naman tayo sa ritual, o kung ito pong lahat ng ito ay ating pong pananatilihin sa ating pong isip at puso na baka sakali na ito ang magdala sa atin sa langit, bakit naman magbabakasakali tayo sa mga bagay na walang katiyakan samantalang may pagtiyakan
tinitiyak ang Biblia na para ikaw ay makatiyak ng langit, ito ang aking pong nakita na sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Meaning to say, Jesus Christ is claiming that He is the only way to heaven. Ang sabi ng verse number 1, believe in God, believe also in me. So kaya pinapaalala ko po na ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang definition po, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, faith must be defined. Meron pong pananampalataya na ginagamit sa Bible na pinag-uusapan po yung pong doctrine, pero meron pong pag-aaral sa Biblia na ang pananampalataya, ang concept po ay dependence. Diba? So, ang doctrine, ito po ay tinatawag din pananampalataya. O ano ba pananampalataya mo? Di po ba? Referring kung ano yung aral na pinaniniwalaan mo. Pero ang isang bagay po na gusto kong maging maliwanag, ito pong pananampalataya na sinesentro ko po sa inyo ay ang pangahawakan sa Diyos. Yung pananalig, pagtitiwala sa Diyos, dependence on God. At sa kaligtasan po natin, huwag niyo pong sasabihin na hindi niyo narinig, huwag niyo pong sasabihin na walang nagturo, huwag niyo pong sasabihin na walang nagbasa sa inyo sa Biblia na itinuro at sinabi na ang pananampalataya po ang siyang kaparaanan upang tayo po'y maligtas. Wala po sa bahagi ng tao ang ikaliligtas niya. Lahat to sa gawa ng Panginoon. Kaya ang salvation po, wala po tayong ginawa doon. Lahat yun, gawa po ng Panginoon yun. Ang ating lang po, pananampalatayanan po natin yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus, na siya po'y nagkatawang tao, na siya po'y nagtigis ng dugo, nasugatan, at siya po'y nabayubay sa krus, siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at dahil dito, ligtas kayo kung inyong, matiyagang bangawak ang mga bagay, ang mga aral na sinabi ko sa inyo. So, it is very important for us to really understand that in the issue of faith, napakahalaga po na i-secure mo yung salvation mo, and it is by faith. It must be defined. And then, in Hebrews chapter 11, makikita nyo po na faith, ito po ay ipinakita. Di ba? So, faith, the demonstration of faith is very clear in Hebrews chapter 11. Like si Abel, di po ba? By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Di po ba? So, ibig sabihin po, nag-alay, nagandog itong si Abel na nagpahayag ng kanyang pananampalataya, nagpakita ng kanyang pananampalataya. Kaya lalabas na ang problema ni Cain, faith issue po yun. Because if the reason why the Lord accepted Abel and his offering ay nakatala po dito sa men and women of faith, meaning, ang naging problema po ni Cain, faith. Faith problem po yan. So the same thing na gusto kong ipaalala po sa inyo. Pagka may problema tayo sa pananampalataya, hindi po tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Okay? Ganon din naman po, mga minamahal, by faith, Enoch. Hindi po niya naranasan ang kamatayan sapagkat meron siyang testimony na napalugod niya ang Panginoon. Si Noah po, sa pananampalataya, kahit hindi pa dumarating ang paggunaw, siya po'y nakinig sa kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos. So, importante po na ang pananampalataya natin, hindi lang po ito dapat ma-define, dapat ma-demonstrate, at dapat po, we must defend our faith. Faith must be defend. Ibig sabihin po, mapalalim po natin as we continue on. So let me now share with you, okay, this message. Faith is a must. Why? Number one, because faith pleases God. Ang dahilan kung bakit kailangan ng pananampalataya, ang sabi ng teksto natin, but without faith, it is impossible to please God. Diba? Ang ibig sabihin po ng writer, you can never please God without faith. So faith is a must. Ang ganda-ganda po nung kabuuan po nung verse, nung talata. Ang sabi po, mga minamahal, okay, but without faith, it is impossible, you can never please God. Okay? For he that cometh to him must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Mga kaibigan, mga mananampalataya, gusto ko lang po ipaalala sa inyo na kahit Kristiyano na po tayo, tinuturuan po tayo na ang Kristiyano dapat lumakad sa pananampalataya, dapat mabuhay sa pananampalataya, dahil sa usaping Kristiyano, faith is a must because faith
pleases God. Yung pananampalataya po, nagpapalugod sa Diyos. Marami pong mga example niyan. Natatandaan niyo po, yung pong humawak sa laylayan ng Panginoon, talagang nalugod ang Panginoon. Grabe, humanga ang Panginoon sa tindi ng pananampalataya. Ganon din po, yung apat na yung lumpo, hindi po makapasok sa dami ng tao. Ang ginawa po nila, idinaan po nila sa bubong para dalhin sa ating Panginoon Kristo. Ano kinumend ng Panginoon sa kanila? Yung kanilang pananampalataya. So, sa atin po, dapat maintindihan natin na sa anumang lakad natin sa buhay na ito, if we really want to please the Lord, faith is a must. Are we pleasing God? Sa buhay po ba natin, napi-please po ba natin ang Panginoon? Kaya meron nga akong message, ang title Please, please the Lord. Amen? Pakiusap, bigyang kaluguran natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Bible, everything that is not of faith is sin. Kapag ka po tayo'y nagdo-double mind, kapag ka tayo po ay nagda-doubt, kapag ka tayo po ay nagdi-disobey, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo na ito po ay masasabi nating nakapagbibigay ng kalungkutan sa Panginoon. Ang dahilan po, mga minamahal, simpleng tanong. Kung ating bang pag-aaralan ng Diyos sa Biblia, siya ba'y kaduda-duda? Di ba? Makatwiran ba na siya'y pinag-aalinlanganan? Sabi ko nga, kung tayong tao na sumisira, na kung tayong ang tao na may kakulangan, na tayong tao na may limitasyon at may kahinaan, pagka nararamdaman natin na hindi tayo pinagtitiwalaan, sumasama ang loob natin. Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung tayo pong tao na sa katotohanan nagkukulang, na tayo pong tao na sa katotohanan po may kahinaan, may limitasyon, ang atin pong magagawa, sumasama ang loob natin. Pagka pinagdududahan tayo at hindi tayo pinagtitiwalaan, just try to imagine, kung ang Diyos ang pag-uusapan natin, may kahinaan ba siya? May kakulangan ba siya? Pero ano po ang ginagawa ng marami? Pinag-aalinlanganan pa rin siya. Kaya nga kumbaga po sa isang sa isang diretsahang salita, para bang sinasabi po ng Hebrews chapter 11 verse number 6, kung wala ka rin lang tiwala sa Diyos, huwag ka nang lumapit sa Kanya. Kung hindi mo rin lang siya pagtitiwalaan, huwag ka nang tumawag at manalangin sa Kanya. Why? Sapagkat kung ikaw, manalangin ng manalangin, tumawag ng tumawag, pero hindi ka nagtitiwala sa Diyos, ang sabi po ng Bible, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Naaalala niyo po yan? Diba? Sa James chapter 1, verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So, ang linaw po ng sinasabi na pagka ikaw ay kulang ng karunungan, marami kang hindi maintindihan sa buhay na ito, at ikaw ay po pwedeng papanghinaan, ang gawin mo, lumapit ka sa Diyos, na ang sabi po niya, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Ganun sinabi kung ano po ang Diyos. Pero anong sabi niya? Verse number 6, James 1:6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. Again, let me, emphasize to every one of you tonight, na ang Hebrews chapter 11, verse number 6, ay talata na parang sinasabi, huwag ka nang mag-ukol ng time na tatawag ka pa sa Diyos kung wala ka namang pananampalataya. Huwag ka nang mag-pray. Diba? Ibig sabihin po, mga minamahal, pag inunawa nyo pong mabuti, intindihin nyo po talaga, kasi mahalaga po ito eh. Di ba ang sabi po, but without faith. Anong sabi? It is impossible to please God. Di po ba? For he that cometh to him must believe that he is. Ibig sabihin, pagka ako magpe-pray sa Kanya, dapat ang taglay ko, yung tiwala na siya yung faithful rewarder of them that diligently seek Him. Na siya talaga yung answering God. Siya talaga yung Diyos na anumang mga kahilingan ko sa kalooban niya. Okay? As long na hindi lihis sa kalooban niya, tiyak sasagutin niya. Kaya kung ako po kayo, para hindi masayang ang luhod, para hindi masayang ang oras, para hindi masayang ang salita, tiyakin nyo na pag lumuhod kayo, nagbigay kayo ng oras at tumawag kayo sa Diyos kasi lubos ang inyong pananampalataya na sasagutin ng Diyos.
yung ating pong hinihiling, na siya yung Diyos na may kakayahan na ibigay talaga yung ating pong hinihiling. Amen? Faith pleases God. Okay? Second, faith produces good works. Faith produces good works. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, pagka po pinag-usapan ang tunay na pananampalataya, sa manifestation po nito, ang isa sa tahasang sinasabi po ng Biblia ay ang gawang mabuti. Kaya nga sabi ko, dyan po sana tayo hindi pagkamalian ng mga kaibigan po natin o minsan tawagin natin kaibayo sa pananampalataya. Na minsan ang sinasabi nila, yan ikang mga Baptist na yan. Diba? Ang itinuturo para ka maligtas, pananampalataya lang. Samantalang sa Biblia, sinasabi na kailangan may gawa. Alam nyo po, ang kailangan lang naman ilagay po sa tamang lugar. Kung ang usapan po, pananampalataya, wala po talaga sa magagawa natin dahil kung sa magagawa po natin ang ating ikaliligtas, hindi na po kakailanganin pa na gumawa ang Panginoon ng paraan na siya'y bababa sa lupa at magpapakasakit kung sa magagawa naman natin, maliligtas po tayo. So liliwanagin ko po sa inyo na ang itinuturo po, yes, kasi po ang amin pong affiliation, Baptist po yan po ang tawag po sa amin. Ano po? So, pero sa amin po, more on, yung pong idea, kung ano po yung doctrine ng Bible, yun po yung turo namin. Wala pong pangsarili o imbentong turo, yung pong amin pong kinabibilangan. Ang amin pong hayag na ipinapangaral, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. At wala po kaming iniilagan dito. Kaya lang po, yung iba kasi pinagkokontra-kontra yung sinasabi po ng Biblia. Pagka po ang Biblia nagkakakontra-kontra, yun po ang maliwanag na katibayan na mali po ang interpretasyon. Bakit? Wala pong contradiction sa Bible. Ang nangyayari lang po, nagagamit ng mali. Diba? Hindi po siya nagagamit accordingly or contextually. So it is very important for us to understand the context and then makatutulong po ito para hindi po magkaroon ng kontra-kontrahan. Kasi imagine nyo po, aklat ng Diyos ito sa atin. Tapos sasabihin nyo, samantalang ang maliwanag na pinaniniwalaan natin na ang Bible po, meron pong 66 books na gumamit po siya ng mga tao na ang sabi po, they were moved by the Holy Ghost to write this book. Bakit naman po, banal na spirito ang gumamit sa kanila? Ba't naman sila susulat ng magkakakontra-kontra? God is not the author of confusion. Hindi po. Dahil Diyos po ang gumamit sa kanila, for sure, wala pong contradiction ito. Bakit po nagbumukhang may contradiction? Kasi po, ginagamit ng mali. Dumadampot ng talata para kontrahin ng isang talata, samantalang kung uunawain po natin, maa-appreciate po natin. Like for example, okay? Ito po talaga ang kaeksaktuhan po ng itinuturo ng Bible. Kung ang pag-uusapan po natin kaligtasan, wala po kayong makikita sa Bible na para maligtas tayo, pananampalataya at gawa. Wala po. Ang tama po, ang kaligtasan daw po, pananampalataya. Okay? Ngayon, saan papasok ang gawa? Katibayan ng tunay na pananampalataya. Na kapag ka ang pananampalataya raw po ng isang tao ay tunay, ang ibubunga nito, kaya nga ang puntos natin faith produces good works. Amen? Ibig sabihin po, yung good works, hindi siya kasama ng pananampalataya para ka maligtas, kundi ang good works po ay resulta at bunga ng pananampalataya. Amen? Tingnan niyo po saglit. Hindi po ba, sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, in 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 3, ang sabi ni Apostle Paul, nung sulatan niya ang church na ito, alam nyo na aalala ni Pablo? Sabi niya, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. So, tingnan nyo po. Ano ang lumalabas po doon? Na lumalabas na ang naaalala ni Pablo, yung kanilang gawa, bunga ng kanilang pananampalataya. Katibayan ng kanilang pananampalataya. Kaya nga sabi ko po, makinig kayong maingat, hindi po kayo para lituhin, kundi para kayo po'y gabayan, na dapat po, tama po ang gamit po natin. Huwag nating pag-awayin po yung pong aral ni Pablo at yung pong aral ni Santiago. Yung aral ni Pablo, ang pinag-uusapan po, kung papaano ang isang tao maliligtas, pananampalataya po ang kinakailangan.
Samantalang si Santiago, ang itinuturo naman niya, kung paano mapapatunayan ang isang tunay na pananampalataya. Dahil may mga tao po na nagsasabi na nanampalataya sila, pero hindi mo makita ang bunga ng pananampalataya. Kaya ngayon po, isinisigaw ko sa inyo, sinasabi ko po sa inyo, idinidiin ko po sa inyo, na kung ang pag-uusapan ikaliligtas, ang kaligtasan po ay wala sa bahagi ng gawa ng tao, ang kaligtasan po purely gawa ng Diyos, at ang tao manampalataya dapat sa ginawa ng Panginoon. At kung tunay na ang tao po ay nanampalataya, ang magiging resulta nito ay ang pagbabagong buhay, ang mabubuting gawa. Yan po ang napakaliwanag na turo ng Bible. Kaya huwag natin pag-awayin po si Pablo at si Santiago. When the Apostle Paul said, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God." Just try to imagine. Anong sabi niya? Not of works. Ang ibig pang sabihin nito, galit ba si Pablo sa kabutihan? Hindi po. Pero mahalaga na may turo po ang tamang aral. Na ang ikaliligtas ng tao sa ginawa po ni Jesus Christ. Pananampalataya lang po ang bahagi natin. Ngayon, paano naman po mapapatunayan na totoo yung taong yan na nananampalataya? Ano ang magiging katibayan na talagang totoong nanampalataya yan? Diyan po natin itinuturo ngayon na hindi ka panipaniwala na ang isang tao po ay totoo sa pananampalataya. At syempre po, kung hindi totoo yung pananampalataya, hindi rin po totoo yung kaligtasan. Kung totoo yung pananampalataya, totoo yung kaligtasan. Pero paano po mapapatunayang totoo yung pananampalataya? Sinabi po ng Biblia na ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Meaning to say, we are talking of the outcome and result or the proof of a genuine faith. So kaya wag natin pag-awayin. Okay? So faith produces good works. Kaya po hindi sapat na sasabihin mo na nanampalataya ka, patunayan mo, ipakita mo na ang katunayan ng pananampalataya mo gawang mabuti, for faith without work is dead, being alone. Amen? So ganyan po, nais nating liwanagin po sa lahat yan. At sana po nakakasunod po kayo sa ating pong ginagawang pagtalakay. Okay? So pangatlo po, na gusto kong bigyang pansin po natin. Kasi mahaba po yun kung tutuusin. Si Abraham, alam natin siya po ang ikinukonsider na ama ng pananampalataya. At yung pagiging ama ng pananampalataya niya, pinapagtibay po ito sa pamagitan ng kanyang gawa. Kaya hindi tayo galit sa mabuting gawa. Hindi tayo kontra sa mabuting gawa. Ayaw lang po natin na palabasin ng tao na para maligtas siya, kailangan gumawa ka rin. Kailangan, meron ding bahagi na dapat hindi po, wala tayo doon. Ang kaligtasan natin, gawa ng Panginoon, ang bahagi lang po natin, regalo po ng Diyos yan, pananampalatayanan po natin. Ngayon, sa parte po natin ngayon, ang isang bagay na dapat maging klaro, especially sa mga taong nakakarinig na sinasabi nating mananampalataya tayo, dapat po ma-justify yung faith natin sa pamagitan ng mga gawa po natin. Amen? So kaya nilagay natin sa tamang lugar ang mga bagay-bagay. Pagka ang pinag-usapang kaligtasan, pananampalataya lamang. Okay? Pagka ngayon pinag-usapan yung bunga ng pananampalataya, mabuting gawa. Kaya kapag may pananampalataya raw, pero hindi kinakakita ng gawa, kaduda-duda yung pananampalataya. Okay? Because faith produces good works. And then thirdly, faith performs great things. Faith performs great things. Yung pananampalataya po, mga kapatid, ito po ay masasabi natin, tingnan nyo po sa Hebrews chapter 11, grabe po. Tingnan nyo ang sinabi po doon sa ating teksto kanina. Alright? Isa-isahin po natin, ho? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Ang sabi, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God.
Ayan na nga po, text natin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Verse number 7. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because he judged him faithful who had promised. So, marami pa po ito. If you have time, or even after this, kung gusto nyo po na pag-aralan po yan, ang makikita nyo po, ito pong Hebrews chapter 11 ay kapahayagan po na dahil sa kanilang pananampalataya, nakapag-perform sila ng matitinding bagay. Siguro po, isa sa magandang example na natin dito, si Noah. Dahil pag pinag-aralan nyo po yung pinagawa ng Panginoon, kundi ba naman pananampalataya to eh. Una, hindi umuulan. Diba? Tapos sasabihin sa iyo, babaha ang buong sangkalupaan. Siyempre po, by sight, napaka-imposible. Diba? Pero dahil sinabi po ng Diyos, mga kapatid, yun po ngayon ang pagkakataon para ipakita mo yung pananampalataya mo. Na yung nakikita mo kontra, pero dahil ang pinangahawakan mo, sinabi ng Diyos. So sana ganun din po tayo. Kahit ano po ang sitwasyon natin ngayon, kahit ano ang nakikita po natin ngayon, tatandaan nyo po, ang pwede nyong panghawakan at ang po pwede po na ating pong maging dahilan ng kalakasan kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang salita ng Diyos. Hindi po kadalasan po nagpapa-apekto tayo sa kung ano ang nakikita natin. At iyan po ang masasabi nating matinding kalaban ng pananampalataya pagka tayo po by sight. At marami pong example sa Bible na nagbase sa paningin na napahamak. Isa na po dyan, si Eva, di po ba? Ano po ang sabi po? Nung nakita ni Eva na ang bunga ay kanasa-nasa at makapagpapadunong sa tao. So napatiwala na po yung salita ng Diyos. Ang pananampalataya po is taking God at His Word. Yung bang sinabi ng Diyos, yun ang paniniwalaan mo. Ang problema po nitong si Eva, nawala na yung sinabi ng Diyos. Nung nakarinig po siya, nung sinabi po ni Satanas, at nung ang pinairal na niya, yung kanyang paningin. Nung makita ng babae na ang bunga ay kanasa-nasa at makapagpapadunong sa tao, anong ginawa? Kinagat niya ito, kinain niya ito, binigyan pa si Adam. Okay? So, napahamak ang tao. Why? Because of sight. Diba? Hindi nagtiwala sa sinabi ng Panginoon. So, yan ang problema po natin. Minsan po, aasahan pa ba natin ng Diyos sa sitwasyon natin ito? Pakikinggan pa ba natin yung sinasabi ng Biblia na yan? Tingnan mo na, nararanasan natin. Diyan na po tayo lulubog. Kapag ka nagpasimula na po tayo na isang tabi na natin kung anong sinabi ng Diyos at ang pinayagan na natin, maapektuhan na tayo nung ano'y nakikita natin na tumatakbo sa isip natin. Halimbawa po si Lot. Ano ba ang naging problema ni Lot? Hindi po ba? Ang nangyari po, and Lot lifted up his eyes. Paningin na naman. And Lot lifted up his eyes. At nakita niya yung plain of Jordan, yung Sodom and Gomorrah, well-watered everywhere. So dahil sa na-attract siya sa nakita niya, hindi ba yung hinintay ang Diyos at pinanghawakan ng Diyos kung ano yung direksyon ng Panginoon, yan po ang nagiging problema ng marami. Yung pong nauuna sa Diyos. At kung sakali man na narinig na ang salita ng Diyos, dahil kumukontra sa nakikita, hindi po pinaniniwalaan. Kaya nga, hindi po tayo makapag-perform ng dakilang bagay. Naaalala nyo po, nung pong natrap yung pong Israelites doon po sa sea, yung sa Red Sea, di po ba? So natrap po sila doon. Matindi po yung laban na yun. Bakit? Kasi alam natin, hinahabol po sila ng chariots of Pharaoh So ilarawan po natin, yung chariots of Pharaoh, ano ba humahabol sa atin ngayon?
Ilarawan niyo po na, halimbawa, maniningil. Hindi pala. Halimbawa po, di ba, yung chariots of Pharaoh, ito yung mga pressure sa buhay natin. Okay? So, tapos, heto ka ngayon. Gusto mong sundin ang Diyos. Kaya lang ang pakiramdam mo, paano ka susunod pa sa Diyos? Paano mo susundin ang direksyon ng Diyos? Natutuloy ka lang, may dagat na nakaharang. Di ba? Na ang tingin mo, pagka tumuloy ka, lunod ka. Okay? So, yun po, naapektuhan po ang Israelites because of the situation, because of what they saw. Kung ano po yung nakita nila. May dagat eh. Anong gagawin natin? Pero tingnan nyo po, ano ang sabi po ng Panginoon kay Moses? Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel that they go forward. O isipin nyo po, nasa dagat, nakaharang yung dagat, tapos sasabihan yung mga tao, forward. Minsan yan ang hindi po natin maintindihan. Hindi natin maintindihan na sa nakikita nating sitwasyon, napakahirap, tapos sasabihin ng Diyos sa atin, tuloy lang. Sasabihin ng Diyos sa atin, okay, ang tanong, eto tatanong ko lang, kung hindi sila tutuloy, ano po nangyari sa kanila? Kung hindi nila pakikinggan yung direksyon ng Panginoon, anong mangyayari sa kanila? Kung halimbawa po, mga minamahal, dahil doon sa mga bagay na yon, sila po'y nagmatigas. Alam niyo po, ang sabi ni Moses, di ba? Ang sabi ng Panginoon, maliwanag, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you. You shall hold your peace. Mga kapatid, yung pahayag ni Moses na yon, alam nyo lang ang ibig sabihin? Magtiwala tayo sa Diyos. Panghawakan natin ng Diyos. Amen? So yan din ang gusto kong sabihin po sa inyo. Ano man po yung sinasabi mong mahirap na sitwasyon mo, ano man po yung sinasabi nyong pressure sa buhay natin, ano man po ang sabihin natin talagang idinidikta ng isip mo dahil epekto ng nakikita mo, hinahamon kita ngayon. Huwag ka nang bumatay sa nakikita mo. Huwag ka nang manghawakan sa tumatakbo sa isip mo. Ang iyong pag-aralan na ngayon kung paano mo pagtitiwalaan ng Diyos. At iyon po ang eksaktong example na gusto kong sabihin sa inyo. Kung by sight, hindi sila didiretso. But because they trusted the Word of God, so what the Israelites did, mga kapatid, ang ginawa po ni Moses, itinaas po niya yung kanyang rod. Tama po? Nahati po yung dagat. Alam nyo, maraming bagay na kaya hindi natin ma-enjoy sa buhay na ito. Kasi ayaw nating manampalataya eh. Ayaw nating manampalataya kasi nga, tayo po, mga minamahal, ang konsepto at ang mentalidad natin to see is to believe. Mali po yun. Sa konseptong pang-Biblia, to believe is to see. Manampalataya ka at makikita mo. Kaya yung sinasabi mong mahirap, yung sinasabi mong imposible, yung sinasabi mong hopeless, yung sinasabi mong helpless situation, didiretsuhin kita. Pag nagpasimula ka na sa Diyos ka tumingin at nanghawakan ka sa kung ano yung pangako niya, kung ano yung sinabi niya, sinunod mo yung kanyang salita, mga minamahal, gagawa ang Diyos. Ang pananampalatayang yan will perform great things. Amen? O isipin niyo pong mabuti. Nakita nila kung paano bumuka ang dagat. Kung hindi ka susunod sa sinabi ng Diyos, anong dahilan para pabukahin ng Diyos yung dagat kung hindi mo naman susundin yung kanyang sinabi? So, dahil ikaw ay susunod at mananampalataya sa Diyos, gagawa ng mahimalang gawa ang Diyos dahil sa ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sige, sa pananampalataya mo, gumaling ka. Kaya tayo pong may mga cancer, naalala ko po si Ma'am Cindy Kasahi, ang asawa po ni Pastor Dennis Kasahi. Ay grabe po ang testimony po niya. Cancer survivor po ito. Alam nyo, sila po ang patotoo na kung saan ang cancer po, mga minamahal, hindi po dead end, mga minamahal. Hindi po, maniwala kayo na sa kalooban ng Diyos, ikaw ang dapat tumuklas kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kung naniniwala ka sa Diyos at nagtitiwala ka na kaya niyang pagalingin ang iyong karamdaman na yan, mga kapatid, hindi imposible sa Diyos yan. Pero kung ikaw sa sarili mo, ang tinatakbo ng isip mo, cancer to, wala na akong pag-asa, hindi na to, magagamot pa, or ano pa, asahan mo, ikaw mismo, sinintensyahan mo na yung sarili mo eh. Why not exercise your faith so that we can please God? And in pleasing God,
God will perform great things. Amen? And you will become one of the testimony of His power and His greatness. Mga kapatid, totoong nangyari po yan kay Ma'am Cindy. Grabe po. Kumbaga, sa usapang pangtao, nakakawalang pag-asa na. Pero palibasa, may Diyos, may salita ng Diyos na pinanghawakan po si Ma'am Cindy, mga kapatid. Tingnan nyo naman, hindi lang po yung nakasurvive siya sa cancer, na-maintain pa po ang ganda ni Ma'am Cindy. Kahit itanong nyo kay Pastor Dennis. Amen? Mga kapatid, paniwalaan nyo po, na anumang dagat na humaharang sa inyo, pananampalataya po ang katapat niya. Diba? Panghawakan nyo po na anumang kontra sa nakikita nyo, pananampalataya po ang katapat niya. Tatlong bagay po ang ipinakita ko sa inyo, mga minamahal. Diba? Sinasabi nyo na walang kayo ng trabaho, doon kayo nakadepende na walang kayo ng trabaho So, in fact, nakaka-display sa Diyos yan. Para kasing ang pinakikita mo sa Diyos, parang ang bumubuhay sa iyo, trabaho. Mali. Ginamit lang ng Diyos ang trabaho, siya bumubuhay sa iyo. Amen? So, ang Diyos ang bumubuhay sa iyo. Gusto niyo patunayan ko? Ilang pagkakataon na, gaano nakatagal na naapektuhan yung trabaho mo? Bakit ka nakakasurvive? Meaning, hindi naman talaga trabaho mo ang bumubuhay sa iyo. Diyos ang bumubuhay sa atin. Kaya dapat ang tiwala natin hindi sa bank account natin. Ang tiwala natin hindi dapat sa negosyo natin. Ang tiwala natin hindi dapat sa lakas ng katawan natin. Ang tiwala natin hindi sa mga sikat na kakilala natin o kaibigan natin. Ang tiwala natin dapat sa Diyos. Amen? Walang dapat umagaw niyan. Ang Diyos lang ang tanging kaisa-isa na po pwede mong panghawakan na hindi ka bibiguin. Amen? Pero faith is a must. Okay? Faith is a must. Ang sabi po, but without faith, it is impossible to please Him. To please God. For he that cometh to Him must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Alam niyo ang panalangin ko? Nawa ang mensaheng ito, di ba? Nagbigay ng lakas ng loob sa iyo, kahit may cancer ka. Nagbigay ng lakas ng loob sa iyo. Diba? Kasi walang talo Kahit ano po ang sabihin natin, walang talo sa taong magtitiwala sa Diyos. Dahil kahit anong mangyari, kung may tiwala ka sa Diyos, panalo ka pa rin. Amen? Kahit di ka gumaling sa sakit mo, panalo ka pa rin pag nanampalataya ka sa Panginoon. Masama pa ba yun? Kung halimbawa, hindi niloob, nakakailangan kang gumaling. Ang mawala sa katawang ito, mapasapiling ng Panginoon. Talo ba yun? Talo po ba tayo na napunta tayo sa langit? Si Pep? Talo ba si Pep? Si BMO? Talo ba si BMO? No. Maring naging maiksi ang buhay nila dito sa lupa. Pero siguro, kung atin pong naintindihan ang tinuturo ng Bible, sino po nasa mas magandang kalagayan ngayon? So I hope na ito po'y makatulong sa bawat isa po sa atin. So, kaakibat ng pananampalataya ang positibong pagtanaw sa buhay, believing na nandyan ang Panginoon. Again, faith is a must. I hope and I pray na natuto po tayo ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa ating pong pagtatapos. Let us pray. Lord, thank you po sa guidance mo sa amin. Thank you po sa paalalang ito na napakahalaga sa bawat isa po sa amin. Nawadakilan Diyos, ito po ay nagbangon ng aming pong pag-asa. Nawa ito po ay nagbigay sigla sa aming pong buhay. Yung pong mapaalalahanan kami na ang kinakailangan ay ang panampalatayanan ka namin. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, ikaw ay dapat naming panampalatayanan. Kaya Panginoon, hiling po namin na bigyan mo kami ng lakas na lagit-lagi manampalataya, magtiwala sa iyo Panginoon. Sapagkat nais po namin na ikaw ay malugod sa amin. Nais po namin na magkaroon ng bunga ang pananampalatayang ito na magdadala sa amin sa mabubuting gawa at kabutihan. Nais namin na talagang magkaroon ng kapahayagan ng iyong kapangyarihan sa mga great things na po pwedeng ma-perform because of faith in you, O God. Thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless each and every one of us. Lahat ng nanunood ngayon, nawa dakilan Diyos, lahat ng nakikinig ngayon, ang bawat isa po sa amin, nawa ang mensaheng ito ay nagdagdag ng sukat ng aming pananampalataya. At sa mga kaibigan namin, nawa talagang kilalanin po na ang kaligtasan po, pananampalataya sa iyo, dakilang Panginoon. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, we honor you. Bless each and every one of us, O God. For all of these things, I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon.
Maraming salamat. I hope na kahit express ang aking pong pagsishare dahil nga po ako po'y may engagement. Kaya lang po, sana ma-appreciate nyo po na imbis na tayo po'y mag-skip tonight, sinikap ko po na ang gawin na lang po natin isang direktang pag-aaral para tayo po ay nakapakinig pa rin ng salita ng Diyos. At sa mga gusto po na umantabay, alas 8 po yan. Alas 8 po. At tingin ko po, isi-share po yung link sa Bishop Freddy De Vega Official. Ano po? So, thank you so much. God bless you po. God bless you.